So, yeah, welcome to Iron Man. Palakpakan naman natin ng mga bagay-bagay. Bago tayo magsimula, na-record mo na ba talaga yan? Yes, napindot ko na kanina. Take 2 na to eh. Maganda-ganda na yung usapan kanina. So, actually, may purpose yun. May purpose. So, yeah. So, welcome to Iron Man podcast teaser natin or bonus track natin. So, syempre, kasama natin yung mga nag-set up. So, unang-una sa lahat, gusto kong magpasalamat kay Lord. At paulit-ulit ako dyan kay God. Kung hindi dahil kay God, we are not here for the talents, for the resources, yun sa mga tumulong na bumuo na itong show na to. Talagang grabe. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Galing. Number 1. So, yan. So, papakilala ko sa inyo yung mga kasama natin for tonight. Yan. Walang iba. First, Mr. JM. Hello guys, good evening. No? So, by the way, my name is JM. So, isa lang ako sa mga taga-ayos dito. Hindi ko rin alam ba't ako napasama ngayon dito sa opening na to. Yeah. Yan. So, susunod naman natin. Yes. Hello, magandang gabi. Ito ang kapatid ni Boss Chog. Ako po ang hinire na contractor dito, ang nag-iisang babae sa Iron Man. Diba? Bonus track, may babae kagad, no? So actually, dito sa show namin, kahit nasa malayo ka man o nasang panig ka ng mundo, pwede ka naming maging guest, no? So syempre, di ba? Overseas tayo, di ba? Kahit pasabi mo nasa Pilipinas yan, eh, no? Pwede tawagan. Pwede nating tawagan. Kaya tawagan yan. Yes, walang limit, di ba? Basta kay Lord, yan sinasabi ni Lord, di ba? Si Lord kayang puntahan kahit nasaan ka pa, di ba? Kaya si Iron Man, kaya ring puntahan kahit saan. Yes. So, doon na tayo sa susunod nating kasama. Yes. Welcome sa akin. Welcome to Mr. Angelito. Palakpakan natin. Kanina, on the way na yan. Thank you. Ano sasabi mo? Parang na-starstruck siya sa akin nung nakita niya ako eh, no? Hindi, kinakapa ako. Ano nga ba sinabi ko? Akala ko introduction lang. So, ayun nga, na-excite din ako kanina on the way dito. Dahil nga yun nga sa nasabi ko, yung sineset up pa lang natin to, nakaka-excite na, mas lalo na ngayon na meron na tayong mga equipment. Yes, thank you, Nakaset Lord. up na yung mga equipment Yes, praise natin. God. Yes, siyempre. So actually dati parang ano lang to eh, 'di ba? Katulad rin kanina na sabi natin. Isang ano lang to eh, isang idea lang dati. Actually hindi naman sa idea, ang dami ng plano before. Ano nga pala yung pangalan ng podcast natin na tinatry natin buuin nun? Something may boys yun eh, or men din. Parang ganun eh. Pero actually, yung topic natin nun is parang pangkalokohan lang eh. Pero mga puro lalaki din Puro yun. lalaki din. Totoo. Parang ganun din ang setup natin before. Ang plano talaga natin, kamustahan ng buhay eh. Pero more on, parang magto-throwback tayo eh. Pero right now, hindi lang siya throwback nung nakaraan natin. But of course, throwback siya with God. No? Yung mga naging movement ni God sa atin. And of course, yung mga nangyayari rin right now sa atin. So, kumbaga, mas makabuluhan siya right now eh. Totoo. So, yun. So, pupunta na tayo dito sa number 1 topic natin. No? So, syempre, since yan, nabuo natin, maraming salamat ulit-ulitin ko. Lalo na sa mga ka-church namin, lalo na kay Brother Don, yung aming leader sa Hangout, yan, kay Brother Jovic. So, every Friday, meron kaming Bible study, no? So, actually, bigyan ko kayo ng introduction about the Iron Man. So, nabuo to nung nag-Bible study kami. Then, nag-set kami ng men's meeting. That was Wednesday night, di ba? Naalala mo yun to? Yes, last week. Last week. So, nung nandun kami, parang yun, nagkukwentuhan kami about God, about yun sa reality ng buhay, ano talaga yung nangyayari sa totoong buhay. At syempre, nag-open din kami ng mga kanya-kanya naming experience, yung mga natutunan namin pagkakamali. Doon nabuo yun, no? Tapos may sinabi si Lito nun eh. Sinabi mo nun to? Sayang yung mga salitang binibitawan natin, yung mga advice, yung mga lesson na nabanggit na napagdaanan ng bawat isa. Sayang kasi after that gathering, after that event, after that moment, wala na. Naiiwan na siya dun sa hangin. And then, sayang naman na maganda sana, kaya nga natin naisip to, kasi eto, malaki yung maaabot niya, yung mga marireach niya na mga tao, especially sa social media. Malawak yung marireach niya, and then, malay mo, yung makakarinig is nakaka-relate doon sa topic na napag-usapan natin. Totoo. Oo. So, mararamdaman nila sa sarili nila, okay, natural lang pala yun. Hindi lang pala ako yun. Oo. Kasi minsan actually, marami to nangyayari talaga to.
Merong mga tao na akala nila yung experience nila is sila lang, bakit parang puro kamalasan yung nangyari sa buhay nila. Pero kung tutuusin, no, kung talagang titignan mo, yung mga tao, may kanya-kanyang problems yan eh. At yung problema na yun, yung ginagawa ni God for us to teach to be matured, for us to be strong, di ba? So kaya gusto ko sabihin dyan sa mga nanonood sa atin ngayon, no, na kapag kayo may pinagdaraanan ngayong problema, the best thing that you need to do is to talk and pray with God. Yan, mag-worship kayo. Totoo yan. Yes, Minsan napaka-powerful. minsan 'di ba parang imposible, 'di ba? Parang hindi naman, parang ako kasi dati nandun ako eh. Kapag may problema ako noon, sinosolo ko. Parang kaya ko 'yan. Sige, gagawan ko ng paraan 'yan. Pero alam mo yung pinakamagandang ginawa sa akin ng Panginoon? Pinadama niya sa akin na hindi ako nag-iisa sa problema ko. Sumandal ka na sa akin. Parang ganun. Tsaka ito yung totoong paggamit talaga ng tamang social media. Kasi 'di ba sabi nga nila maging responsible tayo sa paggamit ng social media. So itong way ng podcast natin is makakapag-share tayo ng mas useful siya sa kabataan kaysa yung mga totoo. madrama, masyadong makamundong totoo. pangyayari. Ito talaga is makaka-relate sila base sa nangyayari talaga. Totoo. Kabataan. Actually, no, ito, I'll be real talk, no. Actually, isa rin na rin yan sa mga dahilan kung bakit din ako medyo tinabangan na sa social media. Totoo to, ha. Kasi, pag nanonood ako ng social media, puro napapanood ko, yes, nakakatawa siya. Yes, minsan nakakawala talaga ng problema. Pero, mananawa ka kasi puro kalokohan, puro kabastusan, kalaswaan. Wherein, this is not the way, it should be. Kasi syempre, yung mga bata rin, katulad niya, may mga anak din ako. Ayoko mapapanood nila yun, tas gagayahin nila, then they will, tas yan pa, yung mga social media artists natin, basta lang makapag-create lang ng content for the sake of na creating ng content, kahit na minsan makapanglait na ng tao. Nalasan na tayo kanina? About social media sa pagpapakalat ng mga magagandang gawain. Oo, totoo. So, ayun, yung pala yung sinabi ko. Kaya nagpapasalamat tayo kay God, no? Kasi ito yung lagi yung sinasabi ni Pastor, di ba? Si God, mahilig yan ng bad things turning it for good, di ba? Yes. Lagi yung pangit na nangyari sa atin, laging ginagawa ni Lord yun na parang turning it for good. No? And actually, just to give background lang, I'm not sure, but of course, eto hindi lang to iikot dito sa mga taong nandito, diba? Tatawag tayo ng mga iba't ibang tao. Oo, totoo. Right? Kasi, alam mo yun, iba rin yung may nakakausap, especially OFW, no? Diba? Iba yung may nakakausap sila. I mean, kung makakapag-open sila. Oo, totoo. And ma-advisean sa atin sila ng tama with the words of God, of course. Yan, so actually, yung makakasama natin dito sa show, no, bibigyan ko kayo ng ideya. Napakalalim na itong mga tao na to. Totoo. They are really serving the Lord. Hindi ko sinasabing sila, yung parang napakabanal nila. Kasi they are the one even telling me they are still a sinners. Pero ang pagkakaiba kasi, they are really in the service of God. Talagang nagsisilbi talaga sila kay Lord. At saka hindi lang yon, nag-aaral talaga sila ng salita ng Diyos in deeply. So ito yung mga bagay kasi yung mga tao na masarap kausap eh. Yung pag inopena mo ng problema mo, imbis na yung advice, di ba? Marami sa atin kapag nag-open tayo sa mga tao, di ba? Yung ibibigay na Sususulan tayo. yung ibay na yung gabay na o yung advice na ibibigay sa atin, di ba? Puro kalokohan, di ba? Hindi, ang madalas na advice diyan, kaya mo 'yan. Pero 'di ba, once na nakigad ka na, hindi mo na kaya mo 'yan. Oo. Kaya parang Nagtitiwala I will na do this with God. Parang Yes. ganun. Hindi Oo. lang ikaw lang eh. Oh, iba na yung confidence mo. So yun, so dito sa show na to, magkakaroon kami ngayon ng parang guest. So yun sa mga nanonood sa atin ngayon, no. Kung meron kayong mga problema, message nyo lang po kami sa aming Facebook page. Then kung kailangan nyo ng advice o may mga tanong kayo na about faith, about God, kasi 'di ba marami actually nung before when I was a Catholic, 'di ba? Sabi ko noon nung nag-uumpisa, hindi pa ako Kristiyano. 'Di ba? Alam niyan, kilala niyo ako, 'di ba? Talagang punong-puno talaga ako ng kasalanan. Parang pag sinabi ko noon na parang, "Hindi, okay lang 'yan, nagdarasal naman ako eh." "Hindi, okay naman 'yan, wala naman ako inagrabyadong tao." "Hindi, okay lang 'yan, at least hindi ako gumagawa ng masama." 'Yun sa akin sapat na yung mga bagay na 'yun. Pero actually nung nalaman ko sa Bible yung ginagawa ko, damn, hindi pala yun yung way for me to be in heaven, 'di ba? Napakadami ko pa palang hindi alam. Totoo.
Tsaka yun rin, yung nabanggit ko nung nakaraan, di ba, nung nag-Bible study tayo, baga nung during my college life, ang dami ko rin question eh. Kasi of course, doon nagsisimula ka pa lang, doon ka pa lang rin namumulat, doon ka pa lang rin naman natututo. Totoo. And of course, maganda kasi during those time, meron akong kaibigan na talagang ano niya talaga sa church. So, tamang tao yun na pagtanungan ko during those time na, yun nga sabi ko, bakit ganito, bakit ganyan. But of course, ang sabi niya lang talaga, yung utak kasi ni God, of course, yung pag-iisip niya, hindi naman natin kaya abutin yun. Oo, totoo. Sobrang napaka-genius siya. Most genius siya. Baga parang ganun. So, sometimes, yan. Katulad nga nung nababanggit mo rin kanina, di ba? Kumbaga, bakit mo nga ba binibili itong mga bagay-bagay na to? Before, wala naman siyang purpose eh. Di ba? Pero right now, mas alam na natin kung para saan natin siya gagamit. Itong buong setup na to. Totoo. Tsaka ngayon, mas naiintindihan ko na rin yung mga bagay-bagay. Mas nalilinawan sa mga, parang gagawin natin at steps na iti-take pa natin sa future. Huwag mo namang gibayin yung set natin. Ginigiba mo yung set natin. Salita lang. Hindi, Walang joke lang. gibaan. Walang gibaan. Teka lang, pero parang hindi ko na naririnig si Kuya Lito ko. Yung mga na-starstruck na rin siya eh. May gusto ka ba sabihin to? Magsalita ka naman Ayun, dyan. balik tayo dun sa mga, ayun nga, yung target natin na audience, especially yung mga OFW. Meron kasi dyan, di ba, after work, uuwi sa bahay, magsuswipe ng mobile, tapos Reels na lang. Reels ang mapapanood, di ba? Yung mga Senate hearing na Totoo, corruption, no? Dami kayo. Rally. Di ba? Nakaka-stress. Nababato ng pulis, di ba? So, eto, ayan, free kayo mag-comment. Minsan, meron kayong gustong idagdag sa mga sinabi namin, meron kayong gustong itanong, comment lang kayo, especially dun sa Facebook natin, tsaka sa TikTok account natin. Tsaka kung gusto nilang sumali, no, may mga admin team tayo na naka-hold doon sa mismong social media natin. Totoo. So on the time na yon, ipipm nila yung mga number nila. So i-inform natin yung mga host natin. Mamimili that time tayo na meron ng tayong special guest natin. na yung special guest So, natin. Kasi kasi meron talaga tayong portion dito kung saan tatawag tayo. Actually, this show ngayon mamaya tatawagan natin yung ating napiling guest, di ba? So tatawag kami dun sa mga mapipili naming guest and here kausapin namin kayo kung may mga katanungan kayo about faith, about God. Yun lang yung topic ha. Minsan Yes. kung kaya namin magbigay sa inyo ng real life advice o yung advice na gusto mo, yung from the Bible, di ba? Kasi totoo yan eh. Our life is a living Bible. Yung Bible natin is a living, you know? Actually, maraming mga bagay na nangyayari ngayon dito sa mundo natin na akala natin hindi nakasulat sa Bible, pero lahat nasa Bible. Totoo yan. So, yung mga makakasama natin dito, they are really well equipped, you know, to answer those questions aligned with the Bible. Yes. Kasi yung i-advise namin sa inyo is really, it's aligned with the Bible. Kagaya ng lagi kong sinasabi din sa mga preachings ko, no, yung opinion ko, opinion ng pastor, opinion ng pare, o opinion ng kahit na sino, and even my own opinion, it doesn't matter. What matters is yung opinion nung nakasulat dun sa Biblia. Yes. At saka siguro dagdag na rin natin para do sa mga viewers natin I mean pag mayroon silang gustong ipag-pray, siguro kahit off the pag wala Off sa show, cam, totoo. totoo. Diba? Kasi iba pa rin yung prayer from other people, Yes, diba? totoo yan. That's Powerful, Kahit yes. hindi naman, of course, hindi naman namin para i-live pa yon. But of course, kung meron kayong gustong ipag-pray, message nyo lang kami sa sa page natin. Oo, pwede namin kayong ipag-pray, by the way. After the show, even off the cam, kung meron kayong mga prayer requests, just, drop us message. You are all welcome in this show. Yes. Kasi yung tulong na yun, it's not about money, matters yung tulong na yun. But it's more than yung sa tulong na yun Emotional na and magagawa. spiritual. Yes. And of course, guide din yun di ba? Na mo Minsan kasi hindi naman talaga pera yung gustong tulong ng tao eh. Minsan yung advice, yung may makikinig Yung lang sa companionship kanila. lang ba? May Oo. makikinig lang sa kanila. Alam niyo yun. Di ba? Meron maraming tao totoo. Maraming tao na sobrang inubod ng yaman pero ang lulungkot nila. Yes. Totoo yun. Parang mag-isa lang sila sa buhay, di ba? Kaya, the real happiness actually, ako dati, na-experience ko din yan, no? I'm talking about my experience.
So, akala ko dati yung kayamanan, yung karangyaan, kasikatan, akala ko yan yung talaga nagpapasaya sa tao, pero hindi. You know where the happiness is in with When you're God God. talaga. With God talaga yung real happiness. Doon mo makikita yung contentment na hindi mo kailangan ng kahit ano, yung makamundong bagay, talagang iiwanan mo yan. Talagang magbabago ka talaga sa grasya ng Panginoon. Katulad nga nung nabasa ko kanina, di ba? We can never serve two masters. So we cannot love God and we cannot love money at the same time. Amen. Amen to that. Oo. At saka yung iniwan niya, yung peace of mind. Isa yan sa mga gift niya sa atin. Oo, totoo. Yung mayroon kang peace of mind. Mhm. So, peace over money, no? Yes. Isa sa mga napakamahal na ano yun. Oo. So, pupunta na tayo ngayon dito sa ating portion na kung saan tatawag tayo ng ating caller. Ayan Yes, na. Mr. Kavak. On the go. Kanina mo, wala tayong Hello? caller. Hello. Wala pa. Ayan na. Excited naman tayo masyado. Maganda yung para pagsagot niya, sasagot na lang siya. Kasi natanong ko na habang nagre-ring. Hello, tol. Ano tawag ka, tol? Yun na nga Kevin. Magandang gabi sa'yo. Ano pala to? Voice ano to? Aha. Good evening, Mr. Kevin. Ano maglilingkod ko sa inyo? Mga Actually, nagkano- Kebs, Yes? actually Kebs, nagsushoot kami dito ng teaser para sa ating Iron Man. Anong pakiramdam na ikaw ang napili? Mhm. Sobrang nakakataba ng puso dahil ako po ang napili nyo, kuya. Nasaan ka ba ngayon? Nasaan ka ba ngayon, Kuya Kebs? Andito ako sa CR eh. Tumatay ko. Mukhang napakaganda ng pagtawag namin sa'yo right now. Mm. Kaya ngayon, pasensya na po mga kaigan. Hindi, Okay, actually, Kev. ang ganda ng audio mo dyan eh. Maganda yung ano. Parang mas maganda yung echo mo dyan. Okay, Kebs, mamaya mo na i-flash. Upo ka lang muna dyan. Baka may gusto kang sabihin sa ating mga manonood. Stay tuned lang kayo sa mga manonood at makinig lang kayo. Marami kayong matututunan dito. Yun lang. By the way, pwede kong malaman kung anong kamay ang hawak mo ngayon sa cellphone mo? Right hand po siya. Right hand. Right. So, si kaliwa ang ano mo. Okay, sige. Yun na. Yun lang gusto kong malaman, Kebs. Thank you so much sa iyong time. Napaka-solemn pala ng lugar mo ngayon. Napaka-peaceful. Anong pakiramdam ng tinawagan ka na nasa loob ka ng banyo? Sobrang nakakaantig ng puso. Right timing pala kami talaga. Imbes na pagarne, gumarne pa. Sobrang right na right. Kasi nasa peaceful place ka ngayon. Hindi kasi isipin mo yan, nakakapaglabas ka ng sama ng loob mo dyan. Pwede ka pa maglabas ng sama ng loob mo dito. Yan. Actually, live ka ngayon dito, kuya, no? So, kitang-kita ka Ang ngayon daming- dito sa ating show. So, gusto ko lang kitang tanungin, no? Mr. Kevin Kavak, LLC. Yan. So, ano naman, ito, sir, something serious naman, no? So, ano naman yung feeling mo ngayon na tingin mo, napapalapit ka sa presensya ng Panginoon? Yes. Sobrang priceless. Hindi kayang ipaliwanag ng salita. Amen. Oo. Lalo na alam ko na matalino na rin ako. Amen. Amen. Alam ko Amen, na ito ang Kebs. purpose natin kung bakit nandito tayo sa mundong ito. Amen. Yes. Oo. Kasi 'di ba sabi nga doon sa Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, 'di ba? So minsan, 'di ba kasi minsan nakala natin, alam na natin lahat. Pero ang totoo niyan, kapag ka natakot ka sa Panginoon, Yes. doon pa lang nag-uumpisa yung wisdom mo. Totoo 'yan. Sa actually, ito nakakatuwa to. Share ko lang dito yung caller natin si Mr. Kevin. Actually, last Sunday, kasama ko siya sa church. Tapos, pagtapos ng church namin, bigla niyang sinabi sa akin, Brother Dexter, pwede ba tayong mag-Bible study? Actually, natuwa ako. Di ba bibihira yun eh, yung yayain ka mag-Bible study. Bakit? Ano ba kadalasang yaya sa'yo ng mga lalaki mong kaibigan? Inom Ano, tayo. Inom tayo, gala tayo, punta tayo sa ganito. Pero nung someone that will ask you to let's have a Bible study, actually hindi ako nakaindi. Sinabi ko agad, yes, we do it. Let's go. Siyempre, calling mo yun. Eh. Oo, Hindi di ba? ka pwedeng hindi, di ba? Pero 'di ba, nakita mo kung paano nag-reveal si Lord on that particular Yes. Sunday. Oh my God. Yes, even me, Nakalib ba tayo? Nakalib tayo, man. na-amaze ako nung gabing yun. Nakaka-amaze Gusto siya. ko lang share sa mga nakikinig dyan na nasiraan pa nga tayo ng sakyan nun, di ba? Oo, doon sa church. Hindi matuloy, di ba? Tapos, pero kita mo naman talagang natuloy pa rin. Yes. Sinubukan ng enemy steal yung moment natin na Oo, yun. totoo. Pero hindi nagpatalo si Lord kasi nakita mo, 'di ba? Iron sharpens iron. Nakita mo, nasiraan tayo pero meron tayong kabro doon, 'di ba? Yes. Meron siyang pang-charge, so 'di ba?
yun yung sinasabi natin sa Bible eh. Minsan kailangan natin ng brotherhood for us to be, to survive that particular circumstances. Kasi actually, yun yung sinasabi lagi ni Pastor, di ba, Kebs, dun sa sermon, that if you have pain, the worst thing that you will do is you will isolate yourself from the people. Kapag may problema ka at may pain ka o may dinadala kang problema, ang pinaka masamang gagawin mo, yung lumayo ka sa tao. Pero kaya dapat kapag may mga problema ka o may pain kang mas lalo mo dapat ilapit yung sarili mo sa Panginoon at sa tao. Exactly. Totoo. Napakaganda nun. Actually, yun mostly diba sa mga suicide, sila yung tahimik, sila yung isolate sa tao. So totoo. ang ginagawa, kung sino-sino ngayon ang bumubulong sa kanya na wala kang kasama, tapusin mo na siguro buhay mo, mas okay yan. O at least wala ka ng problema. Ma-share ko lang yung first time din ako na nagarilyo, naalala ko, problemado ko nun. If I'm not mistaken, I was grade school that time, then parang stress ako, dami kong iniisip. So, isip ko, try ko nga mag-nigarilyo. Alam mo yun? Then nag-start na. Hinahanap mo na bukas. Yes. Kasi wala ka na makausap eh. Ikaw na lang sarili mo eh. So, yun yung sign na, alam mo yun? That simple moment, naapektuhan na yung sumunod na taon, sumunod na buhay mo. Totoo. Tsaka actually, nung Sunday na yun, ma-share ko lang, that was really special day for me. Kasi yun nga, pinagdasal ko yun ng matagal. Nakasama ko yung mga kamag-anak ko for that Bible study. Kasi kadalasan kasama ko sila sa kalokohan, Guys, sorry to interrupt you pero promise God knows kinikilabutan ako ngayon hanggat na pag naalala ko yung nangyari nung last Sunday. Iba, grabe yung miracle ni Lord ng time ng araw na yun. Grabe. Iba Aware ka na ba doon sa nangyari? Oo, share ko sa'yo. Mr. JM. Share ko sa'yo, alam mo ano nangyari noon. No? Ayan, nandiyan si Kevin. Actually, nandun siya on that particular day. Grabe. So, ang ganito nangyari noon. So, sabi nga ni Kevin, di ba, let's have a Bible study. So, sabi ko, sige, let's go and have a Bible study. Total, nandito na rin naman na tayo, di ba? Parang bakit hindi pa natin ituloy? Nag-calling ka rin naman na mag-Bible study. So, ginawa ko, sige, let's go. So, ginawa namin, namili kami syempre ng pagkain namin together. Then, pumunta kami sa bahay kaysa sa restaurant kami kasi gusto ko nga, komportable din kami. So, nung nag-start na, actually, nung topic namin nung Sunday na yun is relationship with the loving God. Yes. Oo. So, yun yung yun yung unang topic na diniscuss ko. But actually, that was a very special day. You know why? Kasi while I'm doing the worship, yun nakataas yung kamay kong gano'n, no? Grabe. Nagpakita sa akin si Lord, si Jesus. Yes, nagpakita siya sa akin. Nakatingin siya sa akin pababa. Tapos parang sinabi niya na, I'll be there. Tapos meron siyang mga kasamang anghel pababa. So kaya sinabi ko doon that the Holy Spirit is going down here. Let's praise the King. Kumbaga, i-worship natin, kantahan natin si Jesus, di ba? Si Jesus, that is a King of Kings talaga. So, kumbaga, parang sabi ko, sa pagpunta ng Panginoon dito, papurihan natin siya. Huwag lang tayong kumanta ng basta kumakanta lang, papurihan natin yung hari. And you know what happened? Diyan sa mga nakikinig sa amin. Ayan, nandyan din yung guest scholar namin, nakikinig. Grabe, nagbigay ng gift ang Holy Spirit. Nagparamdam talaga siya dun sa mga tao na nandun. Meron mga nagkaroon ng, yung isa na lang, yung kapatid ko. Yan, si Graves, nandito ngayon. Nabigyan siya ng gift from the Holy Spirit. Oo. Ay, kwento mo, Graves, kung ano yung naging experience mo. Ano po yun? So, nag-worship kami, yung Yeshua, yung unang win-worship song namin nun. So, habang sinasabi ko yung Yeshua, so habang sinasabi ko ng paulit-ulit, parang ang thoughts ko na nun na, Lord, magpakita ka na sa akin. Lord, iparamdam mo sa akin yung presence mo. And ganon. Tapos, dun na ako nagsimula na, nagkaroon na kasi ako ng background from Sis Angge. Sabi niya sa akin na, once na gumagalaw na yung panga mo, then like yung tongue mo is gumagalaw na, huwag mo na siyang pipigilan. Mas lalo mong i-call yung spirit. So, nagulat na lang ako maya-maya. Parang nararamdaman ko na parang yung kamay ko may nag-aangat na. Hanggang sa kusa na siyang nakaangat na para na kung titingnan ko yung sarili ko nun kung sa posisyon na yun na para akong hugis cross. Papansinin natin pag nag-worship tayo para tayong hugis cross eh. Kasi hindi naman po di ba balance yung katawan natin. Parang mas mataas ang kamay natin kaysa sa proportion ng ano natin. So hugis cross talaga tayo sa totoong buhay. Then yun nga, kinalibutan ako ngayon na sinabi ni Kuya na going down, ang kasama niya is mga angels. Kasi nung last na parang
pakiramdam ko kinukuha na ako ng angels noon or nilift up niya na ako. Sabi ko noon, ang daming angels sa bahay. Sabi ko sa kanya. And then, nawalan na ako ng malay. And then, what I saw was yung color na lang ng yellow, red, black, tapos may white. Nung siguro nagkaroon na ako ng malay, ginugol ko kung ano yung red, yellow, and white. Yun pala, God was redeeming me from my past. Amen. And nakakita pa ako ng pinto na parang yung may itim po na mga shadow and smoke doon na, ewan ko, parang nag-iba-iba yung hugis niya, pero paliit na siya. And then, sa experience na yon, nakita ko pa yung grandmother ko at saka yung father ko na nasa gitna si God. Pabukas yung gate. So parang, ang pakiramdam nun, wini-welcome niya ako eh. Ganon. So, wini-welcome niya ako with my family na ayaw pa nila akong kunin doon kasi kung gusto nila akong kunin. Papunta na ako sa taas eh. Ang sabi sa akin ng lola ko, hindi. Hindi. As in, nakikita ko talaga kaya parang ang pakiramdam ko nun, payaka, palapit sa kanya. Pero siguro kung nilapitan ako, it means yung soul ko is papunta na rin sa kanya. So, parang siguro ang sinasabi niya lang sa akin na, you're in the path now. Kasi sila ang naging parents ko eh. Actually, sila talaga yung isa din sa mga tumayo na parents ko. Plus yung tatay ko din yun. So basically, parang ang sinasabi sa akin ng Panginoon is, nasa tamang way ka na. So, ipagpatuloy mo yung, kung ano yung ginagawa mo ngayon, kung ano man yung ano mo, ipagpatuloy mo, wag mo siyang ikahiya. Tanggapin mo siya ng buong puso mo. Kaya siguro sobrang blessed ko lang din at nakita ng Panginoon yung sincerity kung natotoo talaga kung ano man yung pinapakita ko, pinaparamdam ko at ginagawa ko sa mundong to is yung totoo lang talaga. At kung iaalay ko ang buong puso ko sa kanya, iaalay ko talaga ang buong puso ko sa kanya. Dahil ang mensahe niya sa akin is, I will cleanse you, heal you, and will never feel sickness. Within my, parang habang katabi ko siya, never ko nang mararamdaman yung mga ganong bagay, which is, totoo yun. Ang buhay ngayon is parang napakagaan sa akin. Ako actually, sinasabi mo, Kuya Lito, na parang, pag nade-depress ka, parang pakiramdam mo, yung social media na napaka-toxic, yung sasabihin sa'yo na, ganito ang buhay, ganyan, ganyan. Talagang nakaka-support siya. Kumbaga, kung yung apoy, nadagdagan mo pa ng gas, yun talaga yun. Pero pagka yung apoy, parang nilagyan mo ng fire extinguisher. Kasi ang fire extinguisher parang puti na ulap, which is parang sigad ang nire-represent niya. Is namamatay yung apoy. 'Di ba? So, yun yung parang belief ko na yung kasi, pagka nilapit natin sa sarili natin ng Panginoon, wala na yung depression, siya yung healing. Kaya siguro, nangyari rin ng pandemic. Kasi nagkakaroon ako ng realization ngayon parang binubulong niya sa akin na, kaya siguro nangyari yung pandemic is para yung emotions natin mas maging deeper tayo. Depende sa atin ngayon kung saan natin ilalapit yung mga sarili natin. Kung yun ba yung sarili natin na didibdibin natin yung mga nararamdaman natin. Kaya di ba sabi, ang daming daw na lumabas na mga mental problems during pandemic. Kasi yun siguro yung binibigay sa atin ng time ni God para kilalanin natin siya bago tayo maging mas malala. Pero yung iba, mas pinili na lang nating damdamin yung makamundo nating buhay na bakit ganto, bakit nakakulong ako sa ganto, hindi ako makalabas. Yun pala dapat, yung mga time na yun yung binigay niya sa atin na pamilya tayo, makakasama sa isang bahay dahil bawal tayo lumabas eh. Dapat pala, ang ginawa natin nun, we praise Him, we pray for Him, we pray for healing. Sayang, no? Sayang yung moment. Oo, totoo. Pero ang ginawa natin, nag-Netflix tayo, nag-ML PUBG. tayo. Natutunan natin gumawa ng dalgona coffee. Di ba? Doon nabuo yung mga talent na hindi natin ine-expect na mabubuo. Kaya guys, singit ko lang, yung napakaganda na sinabi ni Sir Lito ng last week napaka-privilege yung nangyari ng araw na yon kasi hindi lahat ng tao is nakakarinig ng salita ng Diyos. So, kung nangyari man ng pandemic na may mga ganon, ibig sabihin, nasa wrong path tayo, tulad ng sinabi ni Sir Lito ng last week, hindi lahat. So, tingin nyo kung nakarinig tayo na may tao nag-approach sa atin, tingin ko andun din tayo sa right path Yes. At saka, syempre, di ba? ayun nga, no, yung turning our old ways into Christian ways. I think nasabi ko na to before na expect mo, same problem pa rin. Same problem pa rin yung marireceive mo nung lumang ikaw sa bagong Kristiyanong pamumuhay mo. But this time, iba na yung pagtanggap mo dun sa problema. Yes, exactly.
Kasi may proper guidance na tayo. Kumbaga meron na tayong steps na sinusundan. Saka hindi ka na overthinking masyado na baka ganito ba. Parang chill ka na, parang okay. Wala namang problema na alam mo yun, Yes, lahat naman ng bagyo natatapos. dadaan yan, tatapos yan. Magugulat ka na lang minsan pagbukas mo ng yung mga Bible or yung mga words of the day regarding parang patungkol pala siya sa nararamdaman mo. Para siyang system na, hindi para siyang miracle actually. Actually, Mga message ni ginagawa God. ko siya. Minsan pagbubuksan ko yung Bible. Ang ngayon, nag-umpisa kasi ko. Nasa Leviticus ako ngayon. Pero ngayon, meron akong open sa Bible na magpe-pray muna ako. Lord God Jesus, guide me. Eto, kung ano man po yung... Meron, ewan ko kung tama ba yun o may mali doon. Pero ganun ako. Pag buklak ko ng Bible, please reveal me something. And then yun, ma-open ko yung Bible. Minsan, tugma siya doon sa araw. Meron akong notes. So, next time na meeting, i-share ko yung notes na yun. Sa akin, sa Glorify. Yung Glorify, si Ate Ang yung nagbigay sa akin nun. So parang may mga topics doon na minsan. Katulad ngayon kanina, sabi ko, we can never serve two masters. We can never love God and love money at the same time. Which is totoo, kasi deceiving ang money. Kasi di ba nga sabi nila, kayang bilhin ng lahat ang pera. Pero kaya rin palang baguhin ni God ang lahat. So parehas lang siya, parang ganun. Yes. Just to cut lang tayo, no? Yung collar ba natin, nakapaghugas na ba to? Ano na Okay na, sir. Okay na, okay. Sige. Okay na, Sir JM. Actually, nimute ko siya kanina. So, napag-ugas naman na tayo. Okay, Hindi nyo lang, smooth criminal lang. Tapos na. Hindi, naalala lang kita eh. Naalala lang kita. Okay. Salamat sa pag-alala. Okay, so anyway, no, thank you, Mr. Kevin, no. Thank you Napasarap sa na oras. tayo. Oo. So magka-catch up na lang tayo. Hindi pa ako tapos yung magkwento, Sir Miro. Meron pa siya. Hindi, what if, ano na lang natin to? I-reserve mo na lang kaya, Kebs. Para sa testimony Tapos, mo. dito mo gawin yan. I-invite ka namin. Oo. Quick lang naman to. Sige, go ahead. Pagbigyan natin. Kasi napakaganda na to eh. Gusto ko rin itong i-share sa mga listener natin if ever na hindi nila pwede na lang balikan. Ito the best to eh. So dati nang hindi ko pa nakikilala yan, yung hindi pa ako ugatin sa mga ganito. Pag umatin din ako ng mga church, nababadoyan ako. Ba't sila Yes, nagtatanong exactly. ng babae? Tapos bakit sila umiiyak? Ganito. Mhm. Pero nang ito ngayon ko pa lang siya kinikilala. Actually, sa mga listener dyan, ngayon ko pa lang siya mas kinala. Hindi pa ganun kalalim yung ano ko sa kanya. Pero pagka anya kayo sa church, namnamin nyo kasi yung ni-worship nyo na yung kinakantahan nyo na yung ano yun, si Lord yun. Yan yung pinaka Totoo. mapangyarihan sa lahat. Yan ang savior natin. So pag nag-worship tayo, kumanta kayo, bigit nyo yung mata nyo, kausapin nyo siya. Alam nyo yun, hindi yan yung tropa mo, talagang yan ang ano natin. Yes. Creator natin. So, Di creator ba, natin. pinaghahandaan nga natin yung mga mayor, yung mga company owner, di ba, pag bumibisita sila, Diba? minsan pag makipag-meeting tayo sa kanila, talagang pinaghahandaan natin yung table na upuan nila, yung suot natin, yung So, iinumin yung nila. mga listener natin What dyan, more pa dun sa yun yun. King of Kings? Yun talaga Yes. ata talaga ang na-experience ng bawat new Christians. Yun sa beginning, awkward siya kasi alam mo kung bakit. Hindi pa talaga buong-buo yung puso natin na bukas. Kumbaga yung hiya na yun, hindrance yun eh, hindi yun hiya. Kumbaga hanggat hindi buo ang puso natin, hindi magiging sincere lahat ng ginagawa natin. Exactly. So once na marunong na tayong magtaas ng mga kamay natin, hindi natin siya kinahihiya, ibig sabihin, ini-acknowledge na siya ng puso at gawa natin. Saka sa mga listener din natin yan, ang sarap pagka nakilala mo na siya. Kasi minsan pag meron kang kaaway, mahirap ka magpatawad eh. Pero pag sinasabuhay mo na siya, mahihiya ka sa sarili mo na sino ka. Yes. Sino ka? Di ba? Kung ang Diyos nga, marunong mapatawad. Ibababa niya ang pride mo. Tsaka Oo, dagdag ko bawal lang na. rin, no, doon sa sinabi ni Kevin kayo, napakaganda kasi doon na siyempre sabi niya bago lang rin siya. Baga, lahat naman tayo eh. Kaya doon sa mga viewers natin, bago man kayo, wala man kayong knowledge pa, alam mo yun. Dito, baga, sabay-sabay tayo matututo dito. Kami rin naman, hindi rin naman kami lahat. That's a alam good mo yun, thing, sobrang yes. Ganun eh. Kaya Kasabay nyo kami. mahihiya, pagdating sa ganun. Pasabay nyo kaming matututo. Oo. Marami pa kasi siyang ipapakita sa atin na hindi pa talaga natin nalalaman ngayon. Sa ngayon. So, yun nga. So, grabe. Napaka sarap sa pakiramdam. So yun, anyway, Mr. Kevin, gusto ko namin makasama pa na matagal, but of course, we are extend na sa oras natin. No? Mag-overtime so, anyway, na. marami pa naman tayong oras na ganito. So maraming Gusto ko salamat pa, sa sir. Baka pwede presensya pa, mo. sir. Ngayon, hindi ko sasabihin na pakakawalan ka na namin. Ang tanong ko sa'yo, pakakawalan mo na ba kami, Kevin? Ay, hindi. Hindi pa. Hindi pa ako tapos eh. Parang si Tatay Digong ako, mga Iron Man.
Hanggang dito Siguro tayo, behind the camera na lang natin yan. At ipagdadasal na lang natin yan, no? Sa behind ng Kasi camera. wala akong masyadong budget pagka magkikita-kita tayo. Hindi, ganito na lang. Kasi overtime na tayo eh. Yung camera namin malulupat na eh. Malolobat na ba? Ang dami na nga nagla-like eh. Oo, Ay, meron ata, babasahin ko yung comment to. Ano yung comment? Nakapaghugas na po ba siya? From Kathleen de Guzman ng Qatar. Diba? Meron tayo, meron tayong viewers galing kay Francisco Chan. Si Kuya Kevin po ba ay new believer o new hugas man? New hugas na po, madam. So yun, Kuya Kevin, maraming salamat sa pag-share mo sa amin. So, God bless everyone. i-invite ka Salamat namin sa dito sa ating studio, no, pag may oras pa. So maraming salamat sa tawag mo at sa mensahe mo sa ating mga viewers. So, meron ka bang gustong i-shoutout bago natin ibaba yung tawag? Gusto kong shoutout yung magulang natin, si Nanay Eva. Wow! Yes, shoutout yan. Nanay ko yan. Ana? Shoutout kay Mama Eva. Awakan ni Lord yung puso mo. I love you. Yes, amen. I love you. Yan. So, di ba? So again, maraming salamat, Kevin, and have a great day. Sige. Good night. Okay, so yun yung napakagandang call. Oo. Kaya pala walang sumasagot sa atin ganun. Hopefully makasama natin si Kevin dito sa ating Iron So yan, Man. no? Sa mga Iron Man, again, maraming salamat sa nakasama namin ngayong gabi sa show na ito. And this is not only a trailer, actually. This is not only a trailer, but I think talagang may reason din, no? Ang gaganda rin kasi ng mga shinare din ng mga guests natin, di ba? Si Brother Jovic tumawag, si Kevin, di ba? Ang gaganda rin ng mga shiners nila. Kaya yon, nagpapasalamat ako ulit sa bumuo ng production. Siyempre kay Erwin, thank you Erwin. Sa aming director na si Erwin Custodio, yan, palakpakan natin sa pagtulong sa atin sa set. So, hindi natin to magagawa, syempre, kundi din dahil kay Lord, number one. Sa kapatid ko, kay Grapes, kay Lito, kay, kay Menak, at saka dun sa mga kasama namin bukas. So, Yes. yan, sa mga knowledge, sa talent, sa equipments, lahat yan. For God, lahat yan. Oo. Ngayon, nagkaroon ng mas magandang purpose yung mga pinaghahagawa natin. Yun. So, yun. So, before the end of the show, do you want to shout out anybody? So, Mr. JM, may gusto ka ba i-shout out? Of course, shoutout na natin, huwag na tayo lumayo doon sa mga ating DNC employees, no? So of course, kayo yung mga ating unang-unang supporter this one. Not supporter, but of course, no, kasama nating matututo, no, with this, of course, Iron Man, no, of course, no. So this is Iron Man, di lang naman siya pang lalaki, di lang siya pang babae, no, of course. So yun lang, so everyone pwede naman matuto kasama natin. Yes. Ako naman, shout out sa aking mga kapitbahay sa Tondo. Naway kayo'y Yes. nanonood at maging parte ng aming talakayan ngayon, no? Actually, isa sila sa mga reason Oo, kaya natin totoo. to ginawa. Ginagawa. So yun, shout out sa mga nanonood natin na non-believers, believers, non-faith, lahat welcome kayo dito, no? So shout out sa inyo kung nanonood man kayo dito. So etong show na to is marami kayong matututunan, and yung mga guest speakers natin dito is talagang sabi ko nga, hindi to scripted. This is not scripted. This is a real podcast. Wala kaming script. Kung makikita nyo yung studio namin, talagang wala yan. Ang baon lang talaga namin is yung wisdom galing kay Lord. Kasi before we start the show, we always prepare ourselves to the presence of the Lord. At gusto namin si Lord yung gumamit sa amin to show and how do I say this? Preach His wisdom. Oo. So kaya shout out sa inyo sa mga nanonood. So abangan nyo itong shows namin. We are going to post regular episodes every Wednesday. Thank you. So, kay Lito, any shout out? Siguro, shout out to Team DNC. Since shout out mo si consultancy, shout out sa DNC Auto Repair and Advertising. Yan. Shout out din sa aking Hope mahal. DXP. Si Mahal, yan, nasa bahay ngayon. Pati sa mga anak ko dyan, kay Ate Marisa, shout out sa inyo. And addition lang, no, actually yung gantong topic, di ka talaga mauubusan eh. Oo, Di totoo yan, wala naman talagang script, di ba? Oo, Simula totoo. lang sa pero umaba na tayo ng ganito. Isang oras may Hindi mo higit talaga na. kailangan ng script eh. Kasi talagang ang dami naman eh. Madami ka pwedeng ma-share. Kasi mostly maririnig nila dito is
May makabuluhan. makabuluhan tsaka true to life. True to life. Yes, yung totoong buhay mo. And yung buong buhay mo, ang dami naman na pwedeng ikwento. Okay, so eto na, mag-end na tayo ng show. So, again, maraming salamat. We are the Iron Men. See you every Wednesday. Magsa-sign up na po kami. Again, magkita-kita tayo every Wednesday. Please like, share, and subscribe. And follow us in Spotify. Don't forget to hit the bell. Yes, so thank you guys. God bless. And have a great day.